Mga kapuso, isa ng super typhoon ang bagyong Pepito. Naunang sinabi ng Pag-asa na posibleng maglandfall ito sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng umaga. Asahan din pong malalakas sa ulan, hangin at daluyong o storm surge sa labas ng landfall point ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, potentially catastrophic at life-threatening o lubhang mapaminsala at may banta sa buhay at kaligtasan ang maging sitwasyon sa northeastern Bicol region. Magandang hapon po, binabantayan ngayon ang Catanduanes kung saan posible maglandfall ang super typhoon Pepito. Mabagsik na po ang dagat doon at kahit sa ilang lugar sa Bicol, ikinakatakot ng ilan ang ragasan ng tubig mula sa dagat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Walang humpay ang hampas ng alon pagising kanina ng mga taga-Virac, Catanduanes. Patikim na ito ng storm surge o daluyong habang papalapit ang super typhoon Pepito. Kahit ang fire truck na ito na nag-ikot para palikasin ng mga residente, halos lamunin ng lambuhalang alon. Habang may panahon pa, mas makakabuting lumikas na lang po tayo. May truck ding napaatras. Nakararanas na ng malakas na ulan sa Catanduanes na nagpatupad na ng total power shutdown bilang pag-iingat. Sa tala ng DSWD hanggang nitong tanghali, mahigit 9,000 pamilya o mahigit 31,000 individual sa Catanduanes ang lumikas. Nagngangalit din ang alon sa Legazpi, Albay kaninang umaga. Nagbaha na sa Legazpi City Boulevard dahil sa daluyong. 6 AM pa lang. Dalhin sa motor! Sa Tiwi, Albay, kinatakot ng mga residente ang mabilis na pagragasan ng tubig. Sa isang kapilya na may nakaburol pa, binuhat at inilipat ng mga kaanak ang kabao. Mabilis na tumaas hanggang binti ang baha at pumasok pa sa ilang bahay. Sa Polanggi, napuno ang isang mall doon ng mga taong lumikas para hindi mapuruhan ng bagyo. Malalaki rin ang alon sa dagat sa baybay ng Sangay sa Camarines Sur. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Forced evacuation na ipinatupad sa mga bahaing lugar sa Daet, Camarines Norte. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Pia, narito ako ngayon sa Bagasbas Beach at ito po ay kilalang surfing destination pero ngayon po ay masasabing mas malaki na talaga ang alon dahil na rin po sa bagyong Pepito. At kanina, mula pa yan kahapon, Pia, ay nagsagawa ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan. Lalo't inaasahan po ang daluyong dito na posibleng umabot ng 2 hanggang 3 meters. Sinabing forced evacuation sa pilitan. Nagpunta na kami dito, pinaliwanag na namin na forced evacuation na tayo. Kasama ang barangay San Isidro sa bahaing lugar sa Daet, Camarines Norte. Nagbahay-bahay na ang mga otoridad para piliting lumikas ang mga residente. Ikalawang araw na raw nilang pinuntahan ang tirahang ito. Ngayon din po. Hindi na po, wala na pong aayusin. May sasakyan na po kaming kasama ngayon para lahat po ng abutan namin dito, isasama na talaga namin. Sa huli, napilit ang ginang na lumikas na. Kaya kami ganito kasi minsan kapag kasagsagan na po ng bagyo, saka po sila nanghihingi ng rescue. Ang baha po talaga doon ay nalagpas tao. Mahirap na po mag-rescue. Ang pamilya ni Aling Aurora ayaw sanang lumikas dahil mas komportable raw sa bahay. May mga palay kami dyan, may mga hayop. Ay kailang sabi po ng yung forced evacuation po, kaya susunod na lang po. Nagpasya si Aling Aurora na makitira muna sa bahay ng kaanak sa bayan. Ipinatupad ang forced evacuation sa mga barangay ng Bagasbas, Awitan, Gubat at Mambalite. Ayon sa Daet MDRRMO, mahalagang lumikas ang mga nasa tabing dagat at flood-prone areas bago dumilim dahil inaasahan ang walang humpay na pag-ulan mula ngayong gabi hanggang bukas. Hindi dadaan sa amin yung mata pero nasa inner wall kami, wala po kaming pahinga. Bawal ng mangisda pero kaninang umaga may mangilan-ngilan pa ring sumubok na maghanap buhay. Kilalang surfing destination ng Daet pero bawal muna ang surfing dahil sa bagyo.
Pia, dito sa aking kilalalagyan, makikita nyo no, yung malakas na alon ngayon. At sa Camarines Sur naman, partikular sa Naga City, ay nagpatupad ng curfew simula tanghali ngayong araw until further notice. Ayon kay Mayor Nelson Legacion, kailangan manatili ang lahat sa kanilang mga bahay o evacuation center. Sarado rin muna ang mga negosyo. Hindi kasama sa curfew ang emergency responders at mga barangay at CDRRMC personnel. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa nakararanas ng storm surge sa Region 5 ang Catanduanes, Tiwi, Malinaw, Rapu-Rapu at Legazpi City. Yan muna, Pia, ang pinakahuling ulat mula dito sa Daet. Pia? Sandra, kita namin yung lakas ng hangin at pati na rin yung lakas ng alon. Mag-ingat kayo at maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa Tagkawayan sa Quezon, may sapilitang paglilikas na rin, pero may mga pasaway na nag-happy-happy. At nakatutok doon live si June Veneracion. June! Ivan, patuloy na nag-iikot ang mga pulis dito sa mga coastal barangay nitong Tagkawayan, Quezon. Kasama nila yung iba pang mga emergency responder para matiyak na wala nang naiwang mga residente sa harap ng umiiral na forced evacuation dahil sa bagyong Pipito. May mga may sakit, matatanda, at mga bata. Ang mga unang inilikas sa gitna ng preemptive evacuation sa mga kritikal na lugar sa Tagkawayan, Quezon. Dala ang mga personal na gamit. Siksikan ang mga residente sa maliliit na sasakyan papunta sa mga evacuation center. Grabe po talaga ng tabak po kahit nung kahapon po ito. Kasama ni Aling Corazon na maagang lumikas ang kanyang kapatid na may malubhang karamdaman. Ang hirap na po ng ganyan, kalagayan ng kapatid ko eh. Ay bagyo pa. Kasama naman sa paglikas ni Miriam ang 5 anak niyang mga menor de edad pa. Ang bunso, 7 buwang gulang lang. Kakatakot po. Lalo po't maliliit po itong mga anak ko. Hanggang alas 4 ng hapon ang preemptive evacuation. Sunod naman ang paghahanap ng mga otoridad kung meron pa mga naiwang residente para naman sa forced evacuation. Sa ayaw po nila at sa gusto, kailangan po talaga nilang lumikas. Kung sakali man yung ari-arian, mga bagay na mawawala, pwede mapalitan, pero yung buhay ay medyo malaking usapin po yun. Pero may mga residenteng tila di alintana ang panganib na dala ng paparating na bagyo. Tuloy sila sa kasiyahan at inuman kahit may paalala na ng forced evacuation. Nang balikan ng mga otoridad, natsyempohan nila ang grupo. Pero mayroon kami hindi naman kayo na bangka. Paano pa may nangyari? Paano nyo pa mapapagtanggol yung kagamitan nyo kung lasing na kayo? Wala namang panic buying. Pero kapansin-pansin ang mahabang pila sa mga ATM. Inunahan na namin yung ano. Siyempre dapat laging handa. Para makapaganda kami kung ano mang pangailangan na dapat namin mabili. Ivan, wala pang ulan at hindi pa malakas yung hangin dito sa Tagkawayan, Quezon, pero walang dapat ipagkapante yung mga residente dahil itong bayan na ito ay kabilang sa mga lugar dito sa Quezon na nasa ilalim ngayon ng signal number 3 dahil sa bagyong Pipito. Ivan. Ingat kayo dyan ang inyong news team at maraming salamat sa iyo, June Veneracion.